One, Marine One at The Beast. Yan ang tawag sa mga high-tech na sasakyang gamit ng Pangulo ng Amerika. Silipin ang mga yan sa report ni Cedric Castillo. Sa bawat state visit, gaya ng kanyang pagbisita dito sa Pilipinas, tinitiyak na walang makalulusot sa mahigpit na seguridad para kay US President Barack Obama. Ang opisyal na eroplano ng US President na Air Force One, puno ng security features na pawang classified o sikreto. Meron din itong telephone lines na encrypted o secured para hindi ma-wiretap. At ayon sa ilang ulat, reinforced ang ilalim na bahagi ng Air Force One nang sa gayoy maprotektahan ito mula sa anumang nuclear explosion sa lupa. Sa ngayon, dalawang eroplano ang pinagpapalit tuwing bebiyahe si Obama. Parehong Boeing 747-200B series aircraft. Ibang-iba sa ordinaryong aircraft ang disenyo ng binansagang The Flying White House. Sa loob ng 3 palapag sa eroplano, meron itong nakalaan na malaking opisina na may conference room at sariling pahingahan para kay Obama. At sakaling atakihin ng Amerika, maaari itong magsilbing command center. They have the latest communication equipment on board, I am sure of that. And all the other requirements that US President must have with him at all times. So he has instant communication anywhere in the world. Via satellite lahat yan. Sa pagdating nito sa Pilipinas, sakay si Obama, plansyado rin ang seguridad. Lumapag ang Air Force One sa balagbag ramp na karaniwang nire-reserba para sa mga VIP. Pagbaba ng eroplano, agad lumipat si Obama sa US helicopter na Marine One. May identical chopper ito na nagsilbi namang decoy. Meron ding nakabuntot na 3 Osprey chopper, isang chopper mula sa Presidential Security Group ng Malacanang at ang Bell 412. Bago dumating si Obama, naunang lumapag sa bansa ang Boeing C-17, lalula ng buong motorcade ng US President. Kabilang ang presidential state car na tinaguriang The Beast na kayang magsakay ng 7 tao. Gawa ito sa hardened steel, aluminum, titanium at ceramics. Ang salamin nito may kapal na 5 pulgada at kayang pigilan ang armor-piercing bullets. 20 sentimetro naman ang kapal ng mga pintuan nito. Protektado ang buong kotse laban sa biochemical attack at anumang pagsabog ng bomba. May foam at balot ng armor ang gas tank nito para mapigilan itong sumabog. Kung masira naman ang goma ng gulong nito, kaya pa rin tumakbo ng The Beast dahil hindi mabubutasan ang gulong. Pinaniniwala ang may mga armas ito sa iba't ibang bahagi, gaya ng tear gas cannons at night vision goggles ang harapan ng kotse. At sakaling magkaroon ng emergency, may oxygen supply sa hood ng The Beast at bag ng dugo na naka-blood type ng Pangulo. Talaga namang pinaghandaan ang kauna-unahang pagbisita ni Obama sa Pilipinas. Kaya naman ang ilang miyembro ng gabinete halatang excited at hindi napigilang mag-selfie habang nag-aabang ng pagdating ni Obama. Hindi naman pinalampas ang pagkakataong patikimin ang Pangulo ng Amerika ng Pinoy dessert na gawa sa dried mangoes, yema, pastillas, choknut at tart na gawa sa kasuy. Sa kanyang mensahe sa guestbook ng Malacanang, ipiniabot ni Obama ang kanyang pasasalamat kay Pangulong Aquino at sa sambayanang Pilipino. Umaasa raw siyang lalong mapagtibay ang pagkakaibigan at respeto sa pagitan ng dalawang bansa. Cedric Castillo, GMA News.